Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa loob ng isang modernong kondo sa BGC, kung saan ang mga yabag sa dilim ay hindi lang basta ingay ng gabi? Si Rodel, ang bida sa ating kwento, ay magpaparamdam sa inyo na ang bawat hakbang ay may kasamang misteryo at pangamba. Huwag basta magtiwala sa tahimik na pasilyo dahil sa kwentong ito, ang anino at bulong ay may sariling buhay. Ihanda ang sarili sa isang gabing puno ng lagim kung saan ang mukha sa dilim at mga yabag ay maghahatid sa inyo sa dulo ng inyong kama nagtatanong, ano nga ba ang nasa labas ng aking pinto? Si Rodel, bagong salta sa isang social na kondominium sa Bonifacio Global City, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Humanga siya sa modernong estilo at high-tech na features ng kanyang bagong tahanan. Sa kanyang pagkakatitig sa mga pader na puno ng sining, naramdaman niya ang excitement na dito na siya magsisimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Habang nagpupuyat sa paggawa ng mga designs, madalas niyang marinig ang mga yabag sa labas ng kanyang pinto. Si Mang Tasyo na naman, siguro, bulong niya sa sarili, isipin na ang matandang guwardya na naman ang nagro-ronda. Pero sa pagdaan ng mga araw, may napansin siyang kakaiba sa pattern ng mga yabag. Minsan mabilis, minsan mabagal, parang may hinahabol, o kaya naman ay may tinataguan. Isang gabi, nagulantang siya sa malalakas na yabag sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. Wala siyang nakita kundi ang pasilyong tanging malamlam na ilaw lang ang nagbibigay liwanag. Ano kaya yon? Tanong niya sa sarili habang bumabalik ang kaba sa kanyang dibdib. Ang gabi ng kasiyahan ay nagsimula nang maghanda si Rodel ng mga Pinoy pulutan at inumin para sa game night kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Alexa at Mark. Nagkalat sa sala ang mga board games at baraha. Handa na para sa isang gabing puno ng tawanan at good vibes. Naging masaya ang kanilang samahan, nagpalitan ng kwento at halakakan, at para bang lahat ng problema ay nawala sa mga oras na iyon. Pagkaalis ng kanyang mga kaibigan, bumalik si Rodel sa kanyang trabaho, determinado na tapusin ang kanyang proyekto. Pero habang tumatagal, isang kakaibang lamig ang kumalat sa silid. Ang orasan sa dingding na dati-rati simpleng tiktak lang ang naririnig, ngayon ay may kasama ng bulong na hindi niya maunawaan. Ano ba yan? May naririnig ba kayo? Tanong niya sa kanyang sarili, pero walang ibang tao sa kwarto. Hindi na siya makapag-concentrate at nagsimulang maramdaman ang takot. Tumayo siya at naglakad patungo sa kusina kung saan naroon ang orasan, ngunit sa kanyang paglapit, biglang tumahimik ang bulong. Bakit biglang tumigil? Bulong ni Rodel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Ano kaya ang misteryo sa likod ng mga yabag at bulong na ito? At ano ang naghihintay kay Rodel sa dilim ng kanyang bagong tahanan? Ang mga sagot nakatago sa susunod na mga pangyayari na lalo pang magpapakaba sa kanyang gabi. Sa pagdungaw ni Rodel sa bintana ng kanyang unit, ang kanyang mga mata ay nagtama sa mga matang walang buhay ni Mang Tasyo mula sa kabilang gusali. Nakatitig ito sa kanya, hindi kumukurap, na parang estatwa sa dilim. Ang kanyang puso kumakabog sa takot. Habang ang kanyang isip ay nagtatanong bakit si Mang Tasyo nandoon at anong ginagawa niya sa oras ng gabi. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rodel, mabilis siyang kumilos, iniikot ang buong kondo. Pinipihit ang bawat lock ng bintana at pintuan. Ang kanyang mga kamay nanginginig habang sinisiguro na ligtas ang kanyang tahanan. Ang bawat click ng lock parang musika sa kanyang mga tenga, ngunit hindi sapat para palakasin ang kanyang loob. Sa pag-ikot niya, isang madilim na sulok ng sala ang kanyang napansin. May anino, hugis tao, nakatayo at tila ba nakamasid sa kanya. Agad niyang binuksan ang ilaw, ngunit sa isang iglap ang anino ay naglaho na parang bula. Ano yon? May tao ba dito? Bulong ni Rodel sa sarili.
Walang oras para magtaka, tumakbo si Rodel papunta sa kanyang kwarto, dala ang kanyang cellphone. Kailangan ko ng tulong, isip niya. Ngunit sa kanyang pagtingin walang signal. Sa pagmamadali, itinulak niya ang malaking bookshelf, pinagbara ito sa pinto. Sa kwartong iyon, nagkulong siya umaasang ligtas sa kung anumang nasa labas. Ang gabi ay nagpatuloy sa isang bangungot na gising. Si Rodel nakahiga sa kanyang kama, ang kanyang mga mata ay hindi maipikit. Bawat kaluskos at yabag sa labas ng kanyang kwarto ay parang dagundong sa kanyang dibdib, puno ng takot at kaba. Sa bawat minuto na lumilipas, pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa kanya mula sa likod ng pinto, at ang lamig sa kwarto ay tila yumayakap sa kanya. Habang papalapit ang umaga, ang mga yabag ay humina at ang katahimikan ay bumalot sa paligid. Ngunit kahit na ang liwanag ng araw ay nagsimula ng magpahiwatig ng bagong araw, ang takot na bumalot kay Rodel ay hindi pa rin naglaho. Anong misteryo ba ang bumabalot sa lugar na ito? Anong lihim ang tinatago ng mga yabag sa dilim? Ang mga tanong na ito ay patuloy na nagpapahirap sa isipan ni Rodel habang siya ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Pagmulat ng mata ni Rodel sa liwanag ng umaga, saglit siyang nakiramdam. Tahimik na ang paligid, ngunit hindi pa rin siya panatag. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sinisilip kung may panganib pa bang nag-aabang sa kanya. Nang makumpirma niyang wala na ang kakaibang presensya, nagmadali siyang mag-impake ng kanyang mga gamit. Bawat kilos ay may halong pagmamadali at pangamba. Pagdating sa bahay ng kanyang mga magulang, halos hindi makapaniwala ang mga ito sa takot na bumabalot sa kanyang mukha. Sa pagitan ng hikbi at pagsasalaysay, nagpasya silang pumunta sa himpilan ng pulisya kasama ang kanyang ama. Sa himpilan, sinalubong sila ng mga pulis na may halong pagtataka at pag-aalala. Maingat na pinakinggan ng mga alagad ng batas ang kwento ni Rodel at agad nilang sinimulan ang investigasyon. Subalit, nang halungkatin nila ang mga lumang record, wala silang natagpuang malinaw na detalye tungkol kay Mang Tasio maliban sa isang nakakaintrigang impormasyon. Ang biglaang pagkawala ng matandang guwardiya ilang taon na ang nakalipas. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap sa himpilan, isang tanong ang hindi maalis sa isip ni Rodel. Ano nga ba ang nangyari kay Mang Tasio? Sa bagong tahanan, sa piling ng kanyang pamilya, hindi pa rin mahagilap ni Rodel ang kapayapaan. Tuwing gabi ang mga yabag na dati niyang naririnig ay tila ba sumusunod sa kanya, nagbabalik ng takot na akala niya ay naiwan na niya sa kondominium. Ang misteryo sa likod ng mga yabag ni Mang Tasio ay nanatiling isang palaisipan at sa bawat paggising ni Rodel mula sa kanyang masamang panaginip, hindi niya maiwasang isipin na baka sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya ligtas, na baka ang bangungot na ito ay hindi lamang isang panaginip, kundi isang realidad na hindi niya matakasan. Sa kwentong ito, natutunan natin na hindi lahat ng bagong simula ay maganda at ligtas. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Mag-ingat kayo, baka ang susunod na yabag sa labas ng inyong pinto ay hindi na kayo makapagtago. Hanggang sa muli, mga ka-creepy.